isang gang ng mga manggugulo ang nagpasya na abalahin ang isang beekeeper sa pamamagitan ng pagsira sa ilan sa kanyang mga pekeng bahay pukyutan at pagbagsak sa kanyang istante ng imbakan ng pulot. Pinagtatawanan nila siyang matapang na tinutuya habang nagtatago siya kapag nakita nila ang kanyang silweta. Binaril siya nang hindi nalalaman na siya ay isang retiradong special ops. Magaling niyang ibinaba ang mga ito ng paisa-isa hanggang sa ang pinuno na lang ang natitira. Nang makitang natalo ang kanyang mga kaibigan, ang pinuno ay natakot at nagsimulang manginig. Habang umaatras siya ay hindi sinasadyang nabangga niya ang the beekeeper na naputol ang kanyang mga daliri gamit ang isang makina. Nagdulot sa kanya ng matinding pananakit at napasigaw siya. Ilang araw na ang nakalipas, isang beekeeper na nagngangalang Adam Clay ay nagising na malapit ng mangolekta ng isang bahay pukyutan noong nakasalubong niya si Alwaz Parker. Ang kanyang matandang kapitbahay na si Alwaz na naiintriga sa The Beehive ay nagtanong tungkol sa mga intensyon ni Clay sa kabila ng pagiging isang pribadong tao. Magalang na ipinarating ni Clay na ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanya at sa mga bubuyog. Si Alwaz ay nagpapakita ng kabaitan habang iginagalang ng isang kapitbahay ang kanyang privacy. Sa mga nakalipas na taon, naantig siya sa kanyang mga salita. Pinahahalagahan niya ang damdamin at inanyayahan siya sa hapunan bago siya umalis. Kalaunan ay nagpatuloy si Clay upang masindak ang mga bubuyog para sa paglipat ng sabay-sabay na si Alwaz gamit ang kanyang computer ay nakatanggap ng isang mensahe na nagsasabing mga teknikal na isyu na hindi alam ang paparating na scam na. Nakipag-ugnayan siya sa isang individual na pinangalanang walang kamalay-malay, ang batang lalaki na nagbubukas ng sarili sa mga hacker. Sa kabila ng kanyang limitadong kaalaman sa computer, si Alwaz ay sumunod sa mga tagubilin ng batang lalaki na natatakot na mawala ang data. Ay hinikayat niya itong makipag-ugnayan sa bangko na naghahabi ng kwento ng potensyal na pagkawala ng trabaho at mga responsibilidad sa pamilya na naapektuhan ng kanyang kwento. Ibinunyag ni Alwaz ang kanyang password sa bangko na naglalaman ng mga pondo para sa isang programa na tumutulong sa mga batang mahihirap na bumalik sa paaralan. Sa loob ng ilang segundo ang kanyang bank account ay nawalan ng laman at ang mga scammer ay natuwa sa kanilang mga nakuha na si Alwaz ay hinawakan ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa na siya ay nahulog biktima ng isang scam. Matapos ang kanyang trabaho, Clay ay nagtungo sa bahay ni Alwaz. Pagdating niya, napansin niya ang usok at isang umuusok na smoke detector na pinapatay ito. Natuklasan niyang patay na si Alwaz na may putok ng baril. Nasugatan ang anak na babae ni Verona. Alwaz at isang pulis ay nakakita ng luwad sa pinangyarihan at nagpasuko sa kanya ng luwad na nagpapahayag ng panghihinayang. Nilinaw na siya ay naimbitahan para sa hapunan ng mga investigador na itinuturing na magpakamatay, ngunit iginiit ni Verona na tanungin ang luwad habang sinisiyasat ang mga gamit ni Alwaz. Natuklasan ni Verona ang kanyang walang laman na bank account sa laptop. Ang mga sumusunod araw na napatunayang inosente si Clay at ibinalik sa kanyang bahay. At sinabi na naiintindihan niya ang kanyang reaksyon. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Verona na magkape. Habang umiinom ng kape, ibinahagi ni Verona na ang kanyang kapatid na lalaki na nasa army ay namatay ilang taon na ang nakalilipas. Ibinahagi din niya sa kanya na ang kanyang ina ay isang tagapagturo at ang direktor ng isang kawang gawa na nakatuon sa pagtulong mga bata na hindi kayang pumasok sa school. Lastly, sinabi ni Verona kay Clay ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang ina. Sinabi niya kay Clay na nalaman niyang zero ang bank account ng kanyang ina. Nakakita rin siya ng mga site sa laptop ng kanyang ina at ibinahagi ang impormasyon sa kanya. Sabi niya na sa tingin niya ay nascam ang kanyang ina na nagre-resulta sa kanyang kawalan ng pag-asa. Na si Clay ay naantig sa kanyang ibinahagi, kaya agad itong humiling na umalis na nagsasabing kailangan niyang alagaan ang mga bubuyog. Dumiretso siya sa The Beehive at kumuha ng transmitter mula dito. Pinaandar niya ito at kinausap kasama ang isang ahente. Sinabi niya sa kanya na naisip niya na nagretiro na siya nang hindi pinapansin ang sinabi niyang hiniling sa kanya ni Clay na tuklasin ang kinaroroonan ng scamang company na sinabi sa kanya ni Verona noong araw na iyon na pumunta siya sa kumpanya na may 2 tangke ng gas sa parehong kanyang mga kamay. Pinigilan siya ng security at sinabi sa kanya na pribadong pag-aari iyon ay napuruhan siya sa kanila at sinabi sa kanila na susunugin niya ang kumpanya. Pareho ng mga gwardya na sinubukang bumuli
bumunot ng kanilang mga baril ngunit si Clay ay masyadong mabilis para sa kanila, madali niyang pinabagsak ang mga ito at pumasok siya sa loob ng main office. Nakuha niya ang atensyon nila at sinabihan silang ulitin pagkatapos niyang mangako na hindi niya sasamantalahin ang iba. Tinatawanan siya ng mga scammer sa pag-aakalang nagbibiro lang siya nang makitang hindi siya sineseryoso ni Clay na tinamaan ng isa sa mga scammer. Isang telepono at mga suntok sa mukha niya ng maraming beses. Huminto ang mga scam martilyo sa takot at ulitin pagkatapos ng sinabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na tumakas dahil susunugin niya ang lugar na iyon. Ay patuloy niyang inalisan ang laman ng mga tangke ng gas habang binubuhos niya ito sa buong computer ni Laboy na ang tunay ang pagkakakilanlan. Ay lumitaw si Garnet sa eksena kasama ang isang pares ng mga gwardya na galit niyang hinarap si Clay at inutusan ang mga gwardya na pasunurin siya. Gayunpaman ay napakahusay ni Clay na nagawa niyang talunin silang lahat ng isa-isa nang hindi gumagamit ng kahit isang baril. Pagkatapos ay binigyan niya ng pagkakataon si Garnet na makatakas na nagsasabi na ang mga bomba. Sisubog ang kanyang na-install kapag tinawag silang Clay na umalis sa oras bago ang isang tawag connects at ang buong gusali ay sumabog kaagad. Pagkatapos ng insidente, ipinaalam ni Garnet ang kanyang amo na si Derek Danforth na nagalit sa masamang balita na dumiretso siya kay Wallace West na isang mataas na opisyal sa CIA. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nangyari na nagsisinungaling na nasunog ng isang kaibigan niya ang kanyang call center company. Sinubukan niyang kumbinsihin siyang magtrabaho para sa kanya at trace ang salarin ngunit tumanggi siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Mamaya sa araw na iyon nakuha ni Verona isang tawag mula sa kanyang partner na si Wayne na nagpaalam sa kanya tungkol sa insidente na may kaugnayan sa kaso ng kanyang ina. Pumunta siya sa pinangyarihan ng krimen at nakitang nasunog ang buong gusali habang si Garnet at ilan sa kanyang mga tauhan sa revenge. Pumunta sila sa Clay B Farm na sinira ang ilan sa kanyang mga bahay pukyutan at ibinaba ang isang cabinet na puno ng honey na nilagyan ng mga baril. Maangas na tumawag si Garnet ng luwad habang hinahanap nila siya. Nakita nila ang kanyang silweta at binaril ito ng walang kamalay-malay na sumilip siya sa likod ng isa sa kanila at pinalibutan ng mga tanikala ang kanyang leeg ng isa-isa niyang pinapatay. Iniwan siya ng mga tauhan ni Garnet nang mag-isa ay nakita niya ang kapalaran ng kanyang mga tauhan kaya nanliit siya sa takot at nabunggo siya sa luwad habang naglalakad paatras. Habang nagmamakaawa sa kanyang buhay ay hinawakan ni Clay ang kanyang kamay at tinutulak ito patungo sa isang makina na pumuputol ng bakal sa lahat ng kanyang daliri sa kanyang kanan. Humiwalay ang kamay sa kamay niya. Sumisigaw siya at nananakit habang iniiwan siya ng luwad habang si Verona naman ay naiinitan sa isa sa mga empleyado sa scamang company na si Wei ay pumasok at ipinaalala sa kanya ang mga karapatang sibil ng lalaki kaya huminto siya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagmaneho si Garnet at nagpupumilit na tawagan siya. Boss, dahil naputol ang kanyang mga daliri. Si Derek na minamasahe sa oras na iyon ay nag-iisip noong una na tinawag siya ni Garnet upang iulat pabalik na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho. Gayunpaman si Garnet ay humingi ng paumanhin at sinabi sa kanya na nabigo silang patayin siya. Tinanong siya ni Derek tungkol sa kanyang pagkakakilanlan pero ang alam lang ni Garnet ay isa siyang beekeeper at nag-iimbak siya ng pulot habang nag-uulat na lumalabas ang clay at sinuntok siya sa mukha. Inaalok ni Garnet na magbigay ng clay money at crypto sa kasamaang palad para sa kanya. Ayaw ni Clay ng pera niya pero ang buhay niya ay tinatali niya ang lalaki. Gamit ang isang mahaba seatbelt na nakakabit sa kanyang sasakyan, pinaandar niya ang sasakyan at hinayla ito ni Garnet patungo sa Lake Clay. Pagkatapos ay kinuha ang telepono ni Garnet at binyantaan si Dirk na susunugin niya ito tulad ng ginawa niya sa kanyang kumpanya at ibinaba ang tawag kay Derek na nag-aalala na si Clay ay hindi isang ordinaryong tao ang pumupunta sa kanlurang ligaw na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang negosyo at sinabi sa kanya na ito ay isang kumpanya ng data mining na nakikita ng Westwild ang lahat ng ginawa ni Clay at agad na gumawa ng conclusion. Sinabi niya kay Derek na sa buong taon ng paglilingkod sa CIA alam niyang sigurado iyon ang gulo ni Derek. Sa maling tao idinagdag niya na siya ay isang nalulunod na tao dahil nabalisa niya ang beekeeper. Ay nilinaw din niya na tinutulungan lang siya nito dahil sa kanyang ina na malaki ang ginawang pabor sa kanya. Gusto lang niyang mapanatili ang kanyang reputasyon kaya nagtiis siya.
Sa mga krimen na ginawa ni Derek sa nakaraan ay sinubukan ni Dirk na bumawi sa kanya kaya sinabi niya sa kanya na natatakot lang siyang magdahilan na nakakagulat na umamin si Westwild na siya nga at sinabing dapat matakot din si Dirk sa Departamento ng Pulisya Verona at Way tinalakay ang mga kasong nauukol sa ang call center para kay Verona ay sabik na gustong magsagawa ng follow-up na investigasyon upang maalis ang kanilang pangunahing punong tanggapan habang sabik niyang tinalakay ang kaso ang kanyang kapareha na si Way ay hindi gaanong pinapansin sinubukan din nilang kumuha ng impormasyon tungkol sa Clay ngunit walang mahanap maliban sa kanyang birth certificate biglang a call reaches Way and Foreman him that they have found Garnett's body while the news about Clay reaches Jessica Danforth the mother of Derek the former CEO of the Danforth Enterprise she reached to Westwild who is in debt. Sa kanya ay sinabihan ni Jessica si Westwild na protektahan ang kanyang anak na si Derek na naiwan na walang pagpipilian ay tinanggap ni Westwild ang gusto niya at sa wakas ay kumilos siya agad niyang kinontak si Janet isang mataas na opisyal sa CIA na ipinaalam nito sa kanya ang tungkol sa sitwasyon at humingi ng tulong sa kanya. Ibaba ang beekeeper sa kabilang banda dumating sina Verona at Way sa pinangyarihan ng krimen at nakita ang bangkay ni Garnett habang nakatingin sa bangkay nito napansin nilang naputol na ang lahat ng daliri ng kanang kamay pagkatapos ng ilang sandali Westwild contacts muli ni Janet na nalito si Janet. Nagtatanong kung bakit Clay, na isang dating espesyal na ops na kilala bilang The Beekeeper ay naging isang problema sinabi niya sa Westwild na huminahon at makatitiyak dahil nakipag-ugnayan na siya kay Ed ang kasalukuyang mga beekeeper upang alagaan siya na nababalisa pa rin at takot na takot Westwild ay nagsasabi sa kanya na ang kasalukuyang mga beekeepers ay malayo. Mula sa kung ano ang dating mga beekeeper ay pinilit niya at nakipag-ugnayan sa isa sa kanila upang wakasan ang Clay habang naglalagay ng gas si Clay isang kotse ang bumangga sa likod niya isang babae na may M4A1 ang bumaril sa kanyang sasakyan nang walang awang ngunit nang tingnan niya ang loob ng kotse ay wala siyang nakitang tao. Hinanap niya ito sa gasolinahan ngunit itinuro niya ang maling tao na nakita niya ang isang sasakyan ng pulis na malapit ng tumugon kaya't pinigilan niya ang mga bala sa mobile ng pulis at napatay niya ang police Clay nakita ang pagkakataon at sinamantala niya ito inatake siya ng gas pump nozzle sinubukan niyang atakihin siya gamit ang isang kutsilyo ngunit napakahusay ni Clay para sa kanya. Nang bunutin niya ang kanyang reserve pistol Clay na wala sa paningin niya nagalit siya kaya sumakay siya sa likod ng kanyang truck at ginamit ang Gatling gun na pinaputok niya nang walang patutunguhan at walang ingat. Kalmadong bumalik si Clay sa kanya kotse at kumuha ng garapon ng pulot ibinato niya ito ng malakas sa mukha niya to the point na natamba siya kailangan lang ng Clay isang garapon ng pulot para ibaba ang babae sinindihan niya ang lighter at ibinato sa babaeng sumisigaw siya sa sobrang sakit. Habang sinusubukan niyang gumapang para mapatay ang apoy, lumapit si Clay sa kanyang nasusunog na bangkay at pinutol ang kanyang daliri pagkatapos ay nakatanggap si Westwild ng tawag mula kay Janet na nagpaalam sa kanya na hindi pa neresolba ang problema Westwild states na halata lang pero isa sa mga ahente mananatili na ngayon ang pagsuporta sa kanila sa Intel Wiki. Neutral Janet pagkatapos ay sinabi sa kanya na siya ay sa kanyang sarili mula ngayon sa pagdinig ito siya ay nagiging galit at pressured sa parehong oras sa susunod na araw Verona at Way pumunta sa isa pang pinangyarihan ng krimen na ginawa ni Clay nakita nila ang isang Gatling baril na ginamit ng The Beekeeper babae at isang libro tungkol sa mga bubuyog samantala ang Westwild Resort sa ibang paraan ng pagkuha ng Clay down ay nagdaos siya ng isang pulong sa dating SEAL team at Army Rangers pagkatapos ay nagpatuloy siya upang sabihin sa kanila ang tungkol sa lihim na programa ng mga beekeepers ng isang mekanismo sa labas ng system na may isang misyon lamang na panatilihin ang ligtas sa bansa ang mga beekeepers, ay binibigyan ng lahat ng mga mapagkukunan na kailangan nila at kapangyarihan upang kumilos sa kanilang sariling paghuhusga sila ay nagpapatakbo ng lihim na ang kanilang mga pagkakakilanlan ay kumpidensyal siya pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-flash ng impormasyon ni Clay sa screen sa wakas Westwild brief sa kanila na ang mga beekeepers ay subukang huwag tumayo kaya dapat silang umasa ng sorpresa pag-atake sinabi ng isa sa kanila na siya ay katulad nila gayunpaman ang Westwild
Westwild ay malakas na hindi sumasang-ayon at sinabi na wala sila malapit sa mga beekeepers, ngunit kung lalabanan nila siya bilang isang grupo maaari silang magkaroon ng pagkakataon sa departamento ng pulisya na binabasa ni Verona ang libro tungkol sa mga bubuyog na nagsasaad na may ilang mga bubuyog na tinatawag na Queen Bee Slayers na papatay sa kanilang reyna kapag nakita nilang walang kakayahan ang kanilang mga anak. Habang tinatalakay ni Verona ang mga bubuyog ay nakatanggap sila ng tawag na nagpapaalam sa kanila na ang Deputy Director PR ay gustong makipag-usap sa kanila. Palagi pumunta si Clay sa kanilang lumang headquarters at ginamit ang daliri na pinutol niya para makapasok pabalik sina Verona at Wei. Sa wakas ay nagkita si Verona at Wei kay Prick. Sa kanilang pagkikita ipinagbigay alam sa kanila ni Verona ang tungkol sa Clay na diretso sa punto at sinabi na ang kanyang susunod na target ay ang ika-9 na bituin. United ang isa pang call center na may parehong function tulad ng dati sa kalaunan ay kinikilala ng PRI ang kanyang kahilingan na aprubahan ang kanyang pangangailangan para sa isang SWAT team surveillance at mga analyst. Ang direktor ng susunod na call center ng panloloko ay si Rico Anchelon, isa pang mayabang na scammer. Ang impormasyon tungkol sa Ninth Star United ay umiikot at ang FBI na may isang misyon na salakayin ang gusali at arestuhin si Clay ay naharang ng grupo ng mga mersenaryo. Westwild hired. Pumasok ang mga mercenaries sa loob para subukang isara ang mga scammer at hanapin ang Clay. Si Rico pagkatapos ay nakipag-usap sa kanilang pinuno at dinala ang pinuno ng mga mersenaryo sa opisina, habang sa labas ng Clay ay sinusubukang ipaalam sa FBI ang tungkol sa isa pang pasukan sa likod at makipagtulungan sa kanila. Subalit ang pinuno sa pag-aakalang siya ay isang sibilyan ay nag-utos sa kanyang mga nasasakupan na i-detain siya ng Clay. Biglang nabali ang kanyang kamay sa FBI na nakapaligid. Siya na puno ng mabibigat na sandata ay sinubukang supalan siya, ngunit si Clay ay isang halimaw kaya't lahat sila ay sabay-sabay na kinuha niya ang isa sa kanila bilang isang hostage, kaya sila ay tumigil sa putukan sa loob ng opisina. Tinutuya ni Rico ang pinuno at nakipag-ugnayan kay Derek nang sagutin ni Derek ang tawagan niya. Sinaway ang lalaki at sinabi sa kanya na si Westwild ang kanyang nasasakupan nang sila ay aalis na upang magtakda ng isang perimeter sa labas ng luwad ay lumitaw sa gitna ng mga scammers at naging sanhi ng Ruckus the Mercenaries na makita siya, kaya tinangka nilang patayin siya sa pamamagitan ng pag-ulan ng mga bala. Tumakas si Clay at inatake ang ilan sa kanila mula sa itaas. Tinambangan niya ang mga natitirang mersenaryo at pinatay ang 3 sa pamamagitan ng pagkontrol sa layunin ng kanilang pinuno. Nagkaroon ng showdown ang dalawa kung saan tinapos siya ni Clay gamit ang fire extinguisher Verona at ang SWAT team. Dumating habang si Clay ay naglalagay ng bitag. Ang huling alon ng mga mersenaryo ay sinubukan siyang barilin, ngunit pinay niya sila sa elevator at tinapos silang lahat gamit ang isang bitag. Pagkatapos ay dumiretso siya kay Rico at tinanong siya sa pamamagitan ng paggamit ng stapler na sinubukan niyang pigain ang impormasyon mula sa kanya sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya gamit ang isang stapler. Kalaunan ay umamin si Rico at ipinakita sa kanya ang isang larawan ni Derek na nagsasabi na siya ay untouchable. Clay na pagtanto na siya ay anak ng isang napakalakas at maimpluwensyang tao. Gayunpaman ang mga beekeepers ay sinanay na kumilos sa kanilang sariling kusa, kaya't si Clay ay hindi umindayog sa anumang paraan. Sinabi niya na walang taong tulad ng untouchable tulad ng isang Reyna Slayer. Papatayin niya ang Reyna kung mapatunayang may depekto ang offspring nito. Ay dumating si Verona, kaya tumakas kaagad si Wayne na humiwalay sa team. Sinipa ang kanyang nang tambangan siya ni Clay. Nakiusap siya na iligtas ang kanyang buhay at sinabing mayroon siyang 4 na anak. Dinisarmahan ni Clay ang kanyang baril at umalis habang iniimbestigahan ang lugar na ikinagulat ni Verona at Wayne nang makakita sila ng laptop na may nakalagay na Derek sa isang mamahaling hotel sa West. Si Wild ay nakatanggap ng isa pang tawag na nagpapaalam sa kanya na ang lahat ng kanyang mga mersenaryo ay patay na. Siya ay nagdahilan at sinabi kay Derek na ito ang oras na hilingin nila kay Jessica na tulungan sila ng United States of America. Samantala si Verona at Wei ay nagulat pabalik sa Prig at nagpaalam tungkol sa pagkikita ni Derek Danforth.
kasama ang ulat at sinabihan silang huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa classified na impormasyon. Idinagdag din ni Verona na sa palagay niya ang susunod na target ni Clay ay ang presidente sa susunod na araw. Ang dalawang magkasosyo pagkatapos ay tumuloy sa Danforth Estate. Sa estate, isang grupo ng mga pribadong pulis ang gumagala sa paligid, nilagyan ng mabibigat na sandata sa loob ng isang silid. Derek Westwild at Lazarus. Si Lazarus ay isang lalaking inupahan upang protektahan ang mga ito. Siya ay inupahan dahil nagawa niyang pumatay ng isang beekeeper. Bago magpatuloy sa pagmamataas ni DK, narinig ito ni Lazarus at sinabi sa kanya na siya lamang ang nakakuha swerte at ipinakita sa kanya ang kanyang bakal na kanang paa. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang presidente sa estate. Clay ay kumilos na rin siya, kaya galing siya sa mga imburnal na napakatalino niya at lumabas sa manhole. Kapag may sasakyan sa itaas niya, nagtago siya sa ibaba nito. Ang pagtatangkang sumilip sa loob ng security ay nagiging katakot-takot, kaya ang bawat bahagi ng sasakyan na papasok sa estate ay nasisuri. Kapag ang isang ahente ay nagsuri sa ibaba ng sasakyan na luwad, ay nagawang patahimikin siya at nagdisguise bilang isang Secret Service agent sa estate room, habang si Derek ay humahampas ng coke sa kanyang ina. Dumating at ang dalawa ay nag-usap na walang kamalay-malay sa mga gawa ng kanyang anak, na tinitigan niya ito at tiniyak na siya na ang bahala sa kanya. Samantala si Clay ay patuloy na gumagalaw, naglalagay siya ng mga bomba sa iba't ibang sasakyan at pinalitan ang kanyang damit. Sa loob ng ari-arian na ginanap ang isang party, kaya siya nakipaghalo sa sila sa party. Verona at Wayne nakita ang PRI na nakikipag-usap sa presidente na si Jessica, na naalarma sa sitwasyong dinala si Derek at PR sa isang room. PR pagkatapos ay nagsimulang magtanong ng maraming tanong kay Derek tungkol sa kanyang kaugnayan sa mga grupong nauugnay sa scam. Habang sila ay nasa isang interogasyon, nakita ni Verona si Clay na agad niyang iniulat sa security at sinundan siya. Gayunpaman, sinundan niya ang maling lalaki. Kalaunan ay nahuli siya ni Lazarus at Verona. Hindi ba nila alam na may plano si Clay? Sa kanyang isip na paluhod siya at nakapatong ang kamay sa kanyang ulo. Nanguhulihin na siya ni Verona ay tinutukan siya ni Lazarus ng baril at sinubukang patayin siya ng isang beses, at para sa lahat, Westwild na tumingin sa kanya at sumenyas na patayin si Clay. Nakita ni Verona kung ano ang gagawin niya, kaya sinubukan niya itong pigilan, ngunit hindi niya magawa. Huminto, kaya nang hihilahin na niya ang gatilyo. Pinasabog ni Clay ang bomb setup at STS sila. Sa pagkabigla ay agad niyang ninakaw ang pistol mula sa kamay ni Lazarus at pinaputukan siya sa bibig niya. Ay mabilis niyang ibinaba ang iba at nakatakas sina Verona at Wayne na nabigla, kaya hindi nila nagawang kumilos. Si Lazarus na may bala sa kanyang buhay pa ang bibig sa loob ng estate room. Napag-alaman na walang ideya si Jessica tungkol sa mga panloloko sa call center na pinapatakbo ng kanyang anak. Sinubukan ni Dirk na makalabas, ngunit ang kanyang ina ay labis na nadismaya sa kanya. Patuloy na inamin ni Dirk na nagawa niya ang ginawa niya dahil sa kanya. Kahit na nandyan ang PRI, ay sinubukan ni Derek na kumbinsihin ang kanyang ina na pumanig sa kanya, ngunit nabigo si Jessica. Pagkatapos ay gumawa ng isang matapang na pahayag sa pamamagitan ng pagsasabing sasabihin niya ang totoo sa lahat, kahit na ito ay nagkakahalaga ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Samantala, tulad ng isang baliw na tao ang hindi mahawakan at mabangis na luwad, ay nagpapabagsak ng maraming mga kaaway at sumulong. Siya ay isang makinang pamatay na umaakyat sa itaas na puno ng mga gwardya na walang pawis. Nang marating niya ang silid sa itaas, ay tinambangan siya ni Lazarus at sinubukang gapiin siya sa pamamagitan ng lakas. Ang dalawang palitan ng suntok at nagawa ni Clay na saksakin siya sa mukha. Gayunpaman, tulad ng isang zombie ay natiis niya ang ganoong pag-atake. Sa panahon ng labanan, nagawa ni Lazarus na saksakin siya sa tiyan, na itinulak ng Clay ang kutsilyo mula sa kanya, at kahit papaano ay nakuha niya ang kutsilyo sa kanyang advantage. Sinaksak siya ng maraming beses at ninakaw ang kanyang tanso. Buko si Lazarus ay may mahusay na pagtitiis, kaya dumanas siya ng maraming saksak at suntok bago siya tuluyang mamatay.
Nakita ni Wei at Verona ang nangyari sa itaas at inilarawan ito na parang may buhawi na dumaan sa kanlurang ligaw pagkatapos ay sinusubukan siyang kumbinsihin na baguhin ang kanyang isip na parang konsensya sa loob ng silid Derek. Gulat at pumulot ng baril mula sa kabinet na naimpluwensyahan ng coke, bigla niyang nabaril si Prig nang hindi sinasadyang pumasok si Clay at pumasok si Verona kasama si Wei sa loob ng kwarto nang makita ang sitwasyong ito. Kinuha ni Derek ang sarili niyang ina na hostage nang makita ni Clay na hihilahin na ni Derek ang na-trigger at pinatay ang kanyang ina. Binaril niya ito sa ulo at nailigtas ang presidente pagkatapos ay mabilis siyang tumalon sa bintana upang makatakas. Nakita ni Jessica ang kanyang walang buhay na anak at umiiyak sa sakit tulad ng kung ano ang gagawin ng sino mang ina sa pagtatapos ng pelikulang. Verona tails Clay habang siya tumatakas at pinipigilan siya nang sinigaw niya ang kanyang pangalan. Verona calls for Clay not to arrest him but express gratitude. She then slowly put down her gun as a signal of respect. Tinitigan niya ito habang tumatalon siya mula sa balkonahe at nagpaalam sa kanya na pumunta si Clay sa dalampasigan at hinuhukay ang kanyang scuba diving suit. Bago pa man siya makita ng mga pulis ay sumisid siya sa dagat. Maraming salamat po sa panonood.